Ito yung tungkol sa rehabilitation ng Manila Bay kasi yung mga experts daw nababahala at ngayon binabatikos nila mga kababayan yung ating pamahalaan at yung kanilang Vice President, si Lumi, mga kababayan, sumali na. Pati si Cabalbalang Noli, palibasa, pare-pareho sila. Kumampi. So, mga kababayan, yun ang mainit na issue ngayon. Ayaw nila ng rehabilitation, sabi ko nga doon sa post natin. Pag ganon, ibalik na lang yung gabundok na basura sa Manila Bay. Yun siguro ang gusto nila. Kasi ngayon, maingay po sila mga kababayan. So pag-usapan po natin, kasi naging issue ngayon, patian niya yung bundok doon sa Cebu, tinibag, they're destroying the environment just to rehabilitate Manila Bay. Ayan ngayon ang issue, mga kababayan. So, pag-usapan po natin ngayong umaga. So, ngayong umaga, mga kababayan, pag-usapan po natin itong rehabilitation ng Manila Bay kasi galit yung mga dilawan, tapos yung mga so-called environmentalist, fisherfolk groups, Islam, DNR's White Sand Cover-Up at Manila Bay. Yan po yung balita ng GMA the other day. Ayaw ko na sanang patulan ito, kaya lang sabi ko, pinoliticize. Kahapon, mga kababayan, sumali si Lomi. Lang sabi ko mga taong ito. Talagang, yung mindset nila, yung kaisipan nila po, lahat bulok, kasing bulok mga kababayan ng Manila Bay, na ngayon sana ay patuloy na inaayos ng ating gobyerno. Pinabulok ninyo yung Manila Bay. Wala kayong angal. Nang andyan sa Manila Bay, gabundok na basura, plus yung human waste. Yung Manila Bay, yung baybayin yan, ginawang palikur ng mga tao. Wala man lang ni isa sa inyo, mga environmentalist, na nagsalita against the administration from Coricong hanggang kay Panot. Kasi nung panahon, mga kababayan ni dating Presidente Marcos, Metro Manila Governor, si Mrs. Marcos, malinis po yan, including all cities in Metro Manila. Laging may beautification si Mrs. Marcos. Galit kayo noon. Kasi anya pinagtatakpan yung kahirapan. Anong gusto ninyo? Ipangalanda ka na ganito yung situation po natin. At yung mga basura, kaya nga basura, dapat ang basura pinagtatakpan, nililibing. Ngayon, ang tawag ninyo, doon sa rehabilitation, kung saan tinatakpan ng white sand, yung Manila Bay, tinawag pa ninyo na cover up. Nang yung mga taong ito. Alagang, may diferensya talaga po, mga kababayan, ang pag-iisip ng mga taong ito. Tinawag pa nilang cover up. Pues, ano gustong gawin ninyo? Ibalik natin yung nangangamoy na Manila Bay. Ibalik natin yung kaso-kaso-ka tulad ninyo na Manila Bay. Talagang mga basura kayo eh. Tama yung label sa inyo. Tama yung kulay ninyong yellow. Hindi ko nang banggitin kasi 11 na eh. Bagay nga kayo sa Inidoro. Mga litsing ito. Environmentalists and fisherfolk on Thursday criticized the DNR plan to cover the Baywalk on Rojas Boulevard with white sand. Kinover ito ng reporter ni Cabalbalang Noli. Pinagtawanan. Sabi ko mga taong ito, anong problema ninyo sa otak? Nang gabundok yung basurang makikita natin sa kahabaan ng Manila Bay, hindi kayo nag-iingay. Ngayong rini-rehabilitate, ang ingay ninyo. You're telling us
that this government is actually destroying the environment. Paano dinestroy yung environment? Inaayos nga. Greenpeace Southeast Asia campaigner Sunny Batong Bakal on Thursday pointed out that pouring white sand does not resolve the pollution in the bay. Ang gagaling ninyo? Nagmamagaling kayo? Anong contribution ninyo other than magngak-ngak ng magngak-ngak? Naglinis kayo? Nakikita ko kayo dyan sa Greenpeace. Sumasakay lang kayo sa mga barko, tapos may karato lang napakalaki, Greenpeace. Protect the environment. Lahat kayo karatula, wala man kayong ginagawa. O, tanong ko sa inyo, dito sa rehabilitation ng Manila Bay, plus yung unang rehabilitation na ginawa ni President Digongdon sa Boracay, nakibahagi man lang kayo? Nagpadala kayo ng mga tao? Hindi. Wala man kayong pinadala. Sino yung naglinis doon? Mga LGUs, mga volunteer sa mga barangay, itong grupo ng pamalakaya, nagpadala kayo ng tao? Hindi. Experts lang kayo sa pagkritika, pag-iingay na nonsense. Sabihin pang synthetic niya. Anong synthetic? Sabi ni Kabalbalang Noli, ano yun anya? Bromide? Anong bromide? Yung dolomite, ginawang bromide? Dolomite rock? Anong problema ninyo sa dolomite rock na krinas? Karina. Ano? Giniling. Anong problema niyo doon? Tinibag yung bundok. Anong problema ninyong tinibag yung bundok doon sa Cebu? Ang daming bundok naman sa Cebu. Di ba? At dinala sa Maynila. Yung iba, mga kababayan, bakit niya yung mga gulay na pinabulok sa Baguio, hindi hinakot ng gobyerno? Mga loko-loko pala kayo. Bakit? Project ba yun ng gobyerno? Yung paghakot ng gulay galing sa Baguio, papunta sa mga markets? Project ba yun ng gobyerno? Funded ba yun ng gobyerno para hakotin ng mga truck? Pribado yun na negosyo. Gusto ninyong hakotin? Tuligsayin ninyo, mga dilawan, yung ating pamalaan sa lockdown. Pero doon sa lockdown, sang-ayon kayo. Ang lockdown na nagpabulok sa mga produkto ng mga farmers, wala man kaming narinig sa inyong kritisismo. Sang-ayon kayo doon. Pero dito, nag-iingay kayo. Government project ito, kaya yung truck ng gobyerno, yun ang naghakot. Mga ulupong, naintindihan ninyo? Lang yung mga taong ito. If the intention of the white sand reclamation is to cover up the existing pollution, time would tell when pollutants would leak. Batong Bakal told GMA News Online. Magpasalamat kayo, may gobyernong nag-aksyon para i-rehabilitate yung Manila Bay na sa panahon ng inyong mga idolong presidente, pinabulok ang Manila Bay. Wala na kasi kayong makitang issue. I challenge you, Greenpeace. I challenge you, militant organizations. I challenge you, UP experts. Ang tirahin ninyo po yung lockdown. That is killing business. That is killing the Filipino people. Pero hindi ninyo titirahin ang lockdown in quarantine. Kasi nga, ang lockdown in quarantine, kaisipan ng mga globalist kabal na kaalyado ninyo.
at tuwang-tuwa kayo na nag-lockdown yung gobyerno sa pamumuno ni President Digong. That way, sasama ang tingin ng mga tao kay President Digong. Tinutulak ninyo sa yung mga kagrupo ninyo nagsulsul sa ating Pangulo. You see? And this time, yung ating Pangulo, mga kababayan, confirmed, miyembro pala ng kabalyero. Ayun. O bakit hindi niyo tirahin tulad ng ginagawa ko ngayon? You see? Kung totoo kayo na para sa kapakanan ng mga tao, tingnan ninyo ako. While the President, mga kababayan, ibinoto ko, while the President, mga kababayan, ay sinusuportahan ko, but in this case ng COVID, hindi ako suporta sa ating Pangulo. Bakit? Kita ninyo ang nangyayari sa atin ngayon. Pero despite sa hindi ko siya suportado, hindi na ngahulugan noon na sisiraan ko yung Pangulo. I'm still praying for the President, for his conversion, for his change of mind. Kasi leader natin siya, dapat ganon ang ginagawa ng isang responsableng syudadano. Hindi yung i-pull down mo siya tulad ng ginagawa ninyo. Then, afterwards, you take over the government and your agenda you will post for your agenda na hindi man para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, kundi yung mga amo ninyo na mga dayo. The foreign powers, the globalist cabal. Itong Greenpeace, laban ninyo itong mga grupong ito, ang funder nila, the same group. Pari-pareho po, United Nations. Kung sino yung funder ng United Nations, ng Judas, ni Tedros, iyon din ang funder nila. Hindi ko sa This is a static solution. It does not solve pollution at the source. Ano naman problema ninyo sa static solution? Anong sinasabi ninyo? Hindi sinasolusyonan yung source. Binira ng ating Pangulo yung mga polluters, the big businesses polluting Manila Bay. Nakalimutan na ninyo? Di ba lahat yon pinuntahan ni DNR Secretary Camato? At yung mga barangay, winarningan niya. That's the reason why we have this continuing rehabilitation. It is not just the cover up na sinasabi ninyo. Using the white sand na galing sa Dolomite Rock. Minasama ninyo kasi baka niya, haka-haka lang ninyo eh. Baka lang masira yung kalikasan. Paano masira yung kalikasan? Na yung buhangin po na ilalagay galing din sa lupa. Hindi siya artificial. Kaya lang, white na siya para maganda. Di ba? Ayaw ninyong pagandahin. Lagi kayong may problema. Pinapaganda na nga. Ganun mga ugali ninyo. Ngayon, doon sa Boracay, dati maingay kayo, ngayon wala kayong masabi. Rehabilitated na. Ganun naman ang mga ugali ninyo. Basta lang kayo dakdak ng dakdak, umintra pa si Lomi. Sabi ni Lomi,
Yung government daw, very insensitive. Yung move to put white sand on Manila Bay when it cannot provide financial aid to the poorest families as she suggested. Ano sabi mo, Lomi? Hindi nakapagbigay? Bakit hindi mo pagsabihan yung ating Pangulo, Mr. President, wala na tayong pera. Ubos na. Yung pera natin, itigil na po natin yung lockdown. You see? Hindi mo man mapagsabihan, you are for lockdown. Sabi ninyo, dapat sana gamitin na itong ibigay sa mga mahihirap. Buti nga't dinilinis ng ating Pangulo yung Manila Bay. Bakit tayo mayroong pandemic? Anong rason yan? Bakit mayroon tayo na kung ano-anong mga sakit dumadapo sa ating mga kababayan? It's not only in this country, all throughout the world. Dahil, sa ano mati? Sa maruming kapaligiran, you see? Madumi ang ating mundo, kasing dumi ng utak ninyo. Sino nandumi? Nagdumi. Tayo. O ngayon, may leader, mga kababayan, na nililinis ang ating kapaligiran, galit kayo. Ini mga ugali ng mga tao ito. During the radio program on Sunday, the government sends a wrong message with the physical beautification of Manila, which comes as the country's economy is reeling from the effects of the COVID pandemic. Hindi mo nga alam, Lomi, kung bakit we are reeling from this country is suffering. Hindi man po yon yung rehabilitation ng Manila Bay. Na last year pa nasimulan, wala pang pandemic. Alam nga naman itigil ito. Nakaprograma na itigil pala, doon na lang tayo sa COVID na fake. Tutok lang tayo sa fake na COVID. Mamaya po, ibibigay ko sa inyo ang data why I am saying that COVID is fake. It is fake, mga kababayan, from the very beginning. Dito muna po tayo. Dito muna po tayo. You have to understand. Iwan ko kon. Pero hirap kasi paintindihin itong si Lomi. Nakakahon. Yung pagkatao niya nakakahon. Kinahon ni Damaso at ng mga dilaw. Ang ginagawa niya, kung ano yung script ng kanyang mga handlers, yun lang ang binabasa niya at sinasabi sa atin. Nevertheless, sasabihin pa rin natin, Lomi, yung pandemic na sinasabi mo, fake, pati yung mga patay, yun ang dapat mo malaman eh. Kung talagang totoo ka, tawagan mo yung ating Pangulo. Mr. President, kahit magkaaway tayo, gusto kong sabihin sa inyo kasi lahat tayo nagsasuffer na ngayon. Yun ang kung totoo ka. Na-discover ko po based sa statistics ng PSA, PSA, Philippine Statistics Authority,
Di man totoo na maraming namamatay sa COVID? Kasi based doon, Mr. President, mas marami pa na ang namamatay yung mortality last year kaysa ngayon. Dato Lomi, makatulong kang totoo. Ang problema sa iyo, Lomi, lagi kang sumasakay sa mga sabagay, sabi ko nga kanina, kung ano yung sinabi ng mga kasama mo, yun din ang inyong sinasakyan. Para kayong choir. Pag kumanta yung isa, sasabayan mo yung kanta. Choir. Ganon lang ang ginagawa po ninyo, Lomi. Parang yung news items, plano pa ito since 2019, pero sa akin, parang napaka-insensitive na gagawin mo yan sa height ng pandemic, na ang daming nagugutom, ang daming naghihirap. Gagawin mo yung pag-beautify. So, ang ibig mong sabihin, Lomi, pag mahirap, di na kailangang mag-beautify sa paligid. Pangit na lang ang paligid kasi mahirap. Di na kailangang linisin ang paligid kasi mahirap. That mentality talagang karimari-mari. Hindi mo kailangang maging mayaman at mapera para malinis ang paligid. Mahirap man o mayaman, kailangan linisin natin yung ating paligid. You just imagine yung Manila Bay, ang lalaking building, ang nasa, tawag dito, nasa tabi. Pagkatapos, paglabas mo yung mga tao, ang sama-sama ng amoy, kasi alam na ninyo, ginawang palikuran ng mga tao sa paligid. You see? Ang akala ko, you are pro-environment. Yun pala, ayaw mo ng beautification. Ayaw mong takpan yung mga basura, yung mga dumi. Saan mo ilalagay yung basura? Buti nga, inakot. Kaya lang, kahit hakutin yung mga basura sa Manila Bay, mismong yung tawag doon, bye-bye. Ha? Mismo yung lupa, mabaho na, burak. Intindihan mo, Lomi? Sa tagal-tagal ng panahon, ginawang palikuran yon, naging burak. Anong gagawin mo kung leader ka? Na may tamang pag-iisip? Kakalkalin mo yon, di ba? Kaya yun nga ang ginawa sa rehabilitation. Kinalkal nila, pinalitan yung lupa. Kasi yung paligid, burak na. Para maging maayos, ang ginawa ng ating gobyerno, kumuha ng lupa, hindi nga lupa, it is a dolomite rock, galing sa bundok ng Cebu, para ipangtakip, para hindi nangangamoy. Para yung mga tao sa paligid pwedeng maglakad-lakad kahit nakapaa, galit kayo. So anong gawin na, Lomi? Ibalik yung burak. Kuya? Ganon ang gustong magyari po ninyo. Hindi ka man nandun ako. Ibalik. Pag ganyan, hindi ako. Wala, offline. Dito siya ang problema. So, anyway. Napuputol pala tayo, ano? May lumalabas kasing, hindi ko maintindihan. Hindi pa namin. Kasi bago siya. Nawala ako sa sinasabi ko. Ano na nga yung sinasabi ko?
Yung mga interruptions kasi. So, anong gawin natin? Ibalik yung gabundok na basura. Yung kinalkal na burak, ibalik din. Ganon. Huwag kami lomi. Huwag kami mga so-called experts sa environment. Masyado kayong pakialamero. Yung mga sinasabi ninyo, stupidity. Nonsense and stupidity. Huwag kami. Huwag na niyo kami idamay sa Dito lang, Lomi, napatunayan na tama si President Digong. You're unfit. Alam mo, Lomi, so sinasabi mo na wala na tayong pera. Ilang milyon yung pera ng Office of the Vice President? Ubusin mo na. Anyway, next year, may panibago kang pundo. Para maniwala kami sa iyo na kung ano yung sinasabi mo ay ginagawa mo, bakit hindi mo gawin na ubusin pati yung sweldo mo? Wala ka man, significant contribution sa ating bansa? Wala man. Para magkaroon ka ng significant contribution, all your funds, all the money allocated sa Office of the Vice President, ibigay mo sa mahihirap. Nakita ko sa iyo yung face mask, yung lang yan. Ito, basahin ko sa iyo, Lomi. Para maintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. Sabi mo, tulong sa mga mahirap. You are distributing face mask. Basahin mo ito. Basahin ko ito sa inyo. Denmark, no mask. Ang deaths niya, mga kababayan, sa flu season in 2018, 2,103. Sa COVID-19, 600. O yan. 600. Ano yan dapat kong yan? Iyan lang. 600, 17. Sabi po ni Dr. Henning, Vanguard Lomi, Chief Physician at Denmark's Rigshospit. Di ko masyado mabasa itong No one has any documentation that face masks outside hospitals work at all. So yung mga sako-sako mong binili, 3 sako yata yon na plastic, 3 bulto, mga ganon lang naman 3 na naka-display mo po, na gusto mong ibigay sa mga tao. O ito, pakinggan mo, galing sa Dr. Lomi. No one has any documentation that face masks outside hospitals work at all. And I think it is rational to provide this documentation before we demand that people need to wear masks out in the open. All these countries' recommending face masks have not made the decisions based on new studies. So wala pong pakinabang yan. Kung babasihan natin yung statement ng doktor na to, sa Denmark, na kung saan ang Denmark
617 lang, hindi sila nagagamit ng mask. No mask. Ang patay, 617 lang ang patay. Kita mo, Lomi? So yung mga actions mo, hindi mo napupuna. It is useless. It is not based on new studies. It is based on political mandate ng globalist cabal. Makakatulong siya sa tao? Hindi. Lalong makakasama. Hindi po ako may sabi niyan. Ang may sabi si Dr. Henning Vanguard ng Denmark. Kaya tigilan mo kami, Lomi, ng mga sinasabi mo. Ang isa sa mga suggestions ko na yung mga pinakamahihirap na pamilya, bigyan sana ng parang pantawid buhay man lang. Bakit parang laging parang? Hindi ka sigurado? Laging parang. Ang suggestion ko nga, 5,000 pesos to the poorest families. Ginawa na po yon many times. At ngayon nga, may susunod pa. Yung tinatawag nilang bayanihan to. Last na to. Ngayon, kasi wala ng pera, uutang ka tayo. Nang uutang, ibigay mo na yung sweldo mo. Lahat ng budget mo. Habang naka-lockdown pa tayo, ang sagot nila, walang pera. Para sa akin, maling mensahe. Nagsasabi kayong walang pera, tapos nakikita yung ganito. So, ang gusto niyang mangyari, mga kababayan, yung lahat ng pera ng ating gobyerno allocated sa ibang mga projects, ipamigay ng lahat sa mga mahihirap kasi naka-lockdown. Kita ninyo ang kaisipan nitong taong ito. So, titigil na tayo. Unahin mo muna po, Lomi, kasi wala man kaming nakikitang pakinabang, at least yung allocation na yun sa Manila Bay, maraming taong magkikinabang. 5 million Manileños, residents of, ilan ba yung 11 million yata? Oy, mga kababayan, ilan nga yung 11 million yata yung, or 12 million yung population ng Manila. Kaysa naman po, yung Office of the Vice President, ilang million yung budget ninyo dyan? For what? Sabi ko sa inyo, mga kababayan. However, Presidential Spokesperson Harry Roque said a day after that such provision are not feasible since the government funds are already dwindling. Anyway, mga kababayan, ito po ang ating programa atid sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream at ng Automax. Yan. Ito pong Firmax, mga kababayan, pinapahid lang po sa mga pulses at affected area. Kailangan lang ipahid ninyo sa mga pulses, then, it will be, it will increase it will strengthen, I should say, your immune system. Immune system booster po ito, mga kababayan, Firmax. Yan. Pahid-pahid lang po. So, kailangan po natin ito sa ating, sa panahon ngayon ng pandemonic. So, try po ninyo. Yung mga gusto na mag-try nitong ating product, dumiretso lang po kayo sa aming messenger.
Then, yung gusto pong bumata, mga kababayan, ito pinapahid naman sa mukha. Okay po? This is Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po siya, mga kababayan. Twice a day yung paggamit nito. Upward motion lang po. At itong ating programa ay atid din sa inyo ng Arxon Design and Build Company. Yan. Yung gustong magpagawa ng bahay, contact lang po ninyo, mga kababayan, yung aking anak na architect, Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number 0977-0982884. Services offered, consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation. And yung mga gusto na yan. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Eternal Preserved Roses, panregalo po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Birthday celebration, tapos tawag dito, anniversary, umiilaw po siya. Kung wala kayong okasyon, pwede rin gawin ninyo, mga kababayan, itong lamp. Umiilaw siya. Iba-ibang kulay. May red, may blue, apple green. May combination ng sky blue at white. Okay po, mga kababayan.